7 panalo. Sa papel, mukhang ito ang numerong maaaring magdala sa Gilas Pilipinas pabalik sa FIBA Basketball World Cup. Pero sapat na nga ba talaga ang 7-5 record? Kapag sinuri natin ang format ng torneo, ang carryover records at ang quotient system, makikita nating mas komplikado ang qualification race kaysa sa inaakala ng marami. Panahon na para himayin ang tunay na sitwasyon ng Gilas Pilipinas. Sa video na ito, titingnan natin kung bakit napakahalaga ng target na 7 panalo. Ano-anong qualification scenarios ang maaaring mangyari at kung bakit hindi magiging madali ang landas ng Gilas Pilipinas patungo sa 2027 FIBA Basketball World Cup. Ganito ang magiging format ng second round. Pagsasamahin ang Group A at Group C upang mabuo ang Group E. Dito mapupunta ang Australia, New Zealand, Iran, Jordan, Pilipinas at Syria. Samantala, pagsasamahin naman ang Group B at Group D upang mabuo ang Group F na binubuo ng Lebanon, Japan, Qatar, South Korea, China at Saudi Arabia. Hindi na magsisimula sa zero ang mga koponan. Dadalhin nila ang kanilang mga records laban sa mga teams na kasama rin nilang umusad sa second round. Mula rito, bawat koponan ay maglalaro laban lamang sa 3 teams mula sa kabilang grupo na hindi pa nila nakaharap nung first round, home and away, para sa kabuuang 6 na laro. Pagkatapos ng second round, dito na malalaman kung sino-sino ang makakakuha ng ticket para sa 2027 FIBA Basketball World Cup. Para sa akin, ang pinaka-the best record ay 6-0 sa second round or 8-4 sa kabuuan. Kasi sure na third place na tayo doon. Points is the difference between Jordan, the hosts, and Iran. Hidari, I like it! Pero hindi yan madali. Dahil tatargetin din tayo ng Iran at Jordan. Pero ang tunay na magic number ay 7 wins. Bakit? Kapag 7-5, napakalaki pa rin ng tsansa mong makapasok bilang top 3 sa grupo. Pero kung maging 4th place ka, dito na magiging mapanganib ang posisyon mo para makapasok sa World Cup. Pero kapag bumagsak ka sa 6-6, doon nagsisimula ang problema. Ang 6-6 ang danger zone. Pero dun ka naaasa sa resulta ng ibang teams, sa quotient, sa tiebreakers at sa kung ano-anong qualification scenarios. Sa madaling salita, malaki ang chance na eliminated ka na, gaya ng nangyari sa Lebanon noong 2019 qualifiers. Siyempre, mas gusto mong kontrolado mo ang sarili mong kapalaran kaysa umaasa ka sa magiging resulta ng ibang laban. Diyan ko nakikita kung bakit napakahalaga ng target na 7-5. With that kind of record, you're far less likely to end up in a dangerous quotient comparison against other teams. It's not a guarantee, but it significantly improves your chances of qualifying outright. Kung babalikan natin ang 2019 qualifiers, makikita natin kung gaano kahalaga ang bawat panalo. Sa Group E noon, nagtapos ang New Zealand at South Korea na may 10-2 record. Sumunod ang Jordan at China na parehong 7-5, habang ang Lebanon ay 6-6. Sa Group F naman, Australia ang nanguna sa 10-2. Sumunod ang Japan at Iran na parehong 8-4, habang ang Gilas Pilipinas ay nagtapos sa 7-5. Sa unang tingin, parang ordinaryong record lang ang 7-5. Pero iyon pala ang naging susi para makapasok ang Pilipinas sa 2019 FIBA World Cup. Dahil host ang China, hindi na nila kailangan ang qualification slot. Ibig sabihin, bumukas ang isa pang qualifying spot para sa Asia at dun nakinabang ang Pilipinas. Sobrang laki ng diferensya ng isang laro lang. The standings are so tight that every single loss can drastically change your position. That's how complicated this tournament is. Pero sa pagkakataong ito, kung nakapasok man tayo dati dahil tayo ang best 4th place finish, we can't afford to do that again. We must target a top 3 finish. That's the only way to guarantee our place in the World Cup instead of leaving our fate in the hands of other teams. Sa Group F, dito natin makikita ang matinding labanan para sa pwesto, kung saan ang bawat panalo
ay magiging napakahalaga sa race para sa World Cup. Nandyan ang China, Japan, South Korea, Lebanon, Qatar at Saudi Arabia. Kung mapapansin ninyo sa mga nakaraang qualifiers game sa first round, hindi basta-basta mahuhulaan ang magiging final standings sa grupong ito. Isang panalo lang ang pwedeng mag-angat sa'yo mula 4th place papuntang 2nd place. One lopsided loss can completely wreck your quotient. That's why this tournament isn't just about wins and losses. It's a battle for the standings. It's a quotient war. And in a group this tight, one bad game can change everything. Hindi ako magugulat kung almost all of the contenders could end up taking wins from one another. Japan, China, Lebanon, South Korea, Qatar, and Saudi Arabia are all capable of beating each other. Puro close games din ang mga laro ng Saudi sa Qatar at Lebanon. Pero base sa history ng Asian qualifiers, isa ito sa mga pinakaposibleng mangyari. Posibleng ang top 3 sa Group F ay ang Japan, Lebanon at China. Pagkatapos nito, ang laban para sa ika-4 na pwesto ay maaaring sa pagitan ng Qatar, South Korea at Saudi Arabia. Kung makuha ng Qatar ang 4th place, magiging interesante ang qualification picture. Dahil host na sila, hindi na nila kailangang gamitin ang qualification slot. Katulad nung nangyari nung 2019 qualifiers, posibleng magkaroon ng mas magandang sitwasyon para sa best eligible 4th place team, depende pa rin sa magiging opisyal na FIBA qualification rules at final standings. Pero hindi porket sinasabi natin ang senaryo na ito, ibig sabihin ay sigurado ng iyon ang mangyayari. Ibinabahagi ko lang ang possible senaryo para mas maintindihan natin kung ano talaga ang magiging kalagayan ng Gilas sa qualifiers. Of course, the best case scenario is for Gilas to go 6-0 in the second round. If that happens, our qualification will be almost guaranteed. Pero maging realistic din tayo. Hindi madaling isweep ang Syria, Iran at Jordan. Para sa akin, kung magtatapos ang Pilipinas sa 7-5, napakaganda pa rin ng magiging position natin. Lahat ng larong iyan ay parang playoff game. Kaya kung sakaling matalo tayo ng isa, halimbawa laban sa Iran o Jordan, hindi ibig sabihin nun ay tapos na ang laban. Pero kung may isa tayong dapat isweep sa Jordan at Iran, ito ay ang Iran dahil inferior sa quotient ang Jordan kumpara sa Iran. Kung maging 1-1 tayo sa Jordan at 2-0 laban sa Iran, we have the advantage in the quotient kontra Iran. Kaya kahit pa makaisa ang Iran laban sa New Zealand o Australia, there is still a chance for us to secure a favorable position. Halimbawa, 7-5 ang Gilas, 7-5 ang Iran, at 6-6 ang Jordan, tayo ang magiging third placer. Naniniwala kasi akong mahihirapang makakuha ng panalo ang Iran at Jordan sa second round. Pero siguradong tatargetin din nila tayo, kaya hindi basta-basta. Kaya para sa akin, ang pinaka-crucial na window ay ang window 4 sa second round ngayong buwan na ito. Kailangan talaga nating ipanalo ang dalawang larong iyon para magkaroon tayo ng fighting chance. Malaki pa rin ang posibilidad na makapasok tayo sa World Cup. Hindi dapat tayo umasa sa Qatar. Sa totoo lang, kahit makapasok man sila sa top 4 ng Group F, oo, dapat pa rin silang bantayan. Pero naniniwala akong mahihirapan talaga ang Qatar na makalusot laban sa Korea, Japan at China. Dahil sa nakalipas na 10 taon, hindi nananalo ang Qatar laban sa mga East Asian countries na ito. At sa mga nakita kong head-to-head games ng Qatar laban sa mga teams na ito, hindi talaga maganda ang mga resulta. Kung sakali, sa nakikita ko, baka sa Korea lang talaga sila magkaroon ng chance na manalo at sa opinion ko, maximum of 1 to 2 games lang ang pwede nilang maging panalo sa second round. Ganun din ang Saudi, baka swerte na makaisa. Kasi kung iisipin mo sino ang tatalunin ng Saudi sa tatlong to, China, South Korea at Japan, I don't think so. Sa Group F talaga, mapupunta ang top 4 best finishers kasi hahakot talaga ng mga panalo itong mga East Asian teams na ito.
Kaya talagang ang pinakamalaking chance natin para makapasok ay makuha ang top 3 finish sa Group E. Ito ang prediction ko. Ang best 4th place team ay magmumula sa Group F, hindi sa Group E. Kaya ang mindset dapat ay manalo ng 2 laro ngayong 4th window pagkatapos talunin ang Iran sa next window. Basta masweep natin ang Iran at syempre sweep din ang Syria, malaki ang chance nating makapasok sa World Cup. Hindi naman necessary na 6-0 tayo. Ang importante ay makalamang tayo sa standings at kung magkaroon man ng tiebreaker, kailangang maging pabor sa atin ang quotient. Sa huli, naniniwala pa rin akong makakapasok ang Gilas Pilipinas sa FIBA Basketball World Cup sa Qatar. Yes, we have our doubts and concerns, but I don't think those will ultimately decide the fate of the Philippines. Naranasan na natin ang ganitong sitwasyon noon pero hindi ibig sabihin na uulitin natin ang parehong pagkakamali. Sabi nga ni Coach Tim Cone, insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Makakapasok ba tayo ulit sa World Cup? Makakalapit ba tayo muli sa pangarap na Olympics? Ang sagot ay hindi na nasa papel, hindi na nasa prediction, kundi nasa puso, sakripisyo at laro ng Gilas Pilipinas. Dahil sa huli, ang kasaysayan ay hindi sinusulat ng mga pangarap lang. Sinusulat ito ng mga laban na pinanalo natin.